Hindi na mahagilap ng mga taga-Kamara si Attorney Harry Roque matapos muling ipasight in contempt sa pagdinig ng Quad Committee kahapon. Sinubukan siyang puntahan ng mga otoridad sa kanyang opisina pero wala silang napala. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Ang nangyayari dito sa Quad. Humarap pa sa mga taga-media via video conference kahapon si dating presidential spokesman Attorney Harry Roque matapos umabsent at ipasight in contempt ng House Quad Committee. Bigo kasi siyang isumite ang mga pinasabpi ng dokumento kaugnay sa investigasyon sa illegal na pogo. Pero kanina hindi na siya mahagilap ng hahainan na dapat ng arrest order ng Kamara. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, sinubukang puntahan ng mga tauhan ng Kamara si Roque sa kanyang opisina pero wala raw ang abogado. It was already served sa law firm niya, no? Pero wala siya eh. Cannot be located. So, in-inform na rin yung mga law enforcement agencies to look for him and serve the order. Una nang sinabi kahapon ni Roque na hindi na siya dadalo sa pagdinig ng Quadcom pero binatikos siya ng komite sa pagtawag niya sa Quadcom na kangaroo court at witch hunt lang daw ang ginagawa. Dahil mabait pa nga kami sa kanya. Binigyan lang pa siya ng isang araw. Kinuplay pa niya yung one day na yan. The fact remains that he is a material witness or material resource person in this investigation because overwhelming circumstantial evidence has been established of his links between Attorney Roque and Lucky South 99 who operates an illegal pogo. Bukod sa isyu kay Roque, umaasa rin daw ang Quadcom na hindi pagbibigyan ng Korte Suprema ang petisyon ni Cassandra Leong na payagan siyang wag dumalo sa hearing. Well, I hope the Supreme Court denies that. No? Kasi paano natin malalaman ng katotohanan? Sino pang hahabulin natin? Hindi naman natin mahabol yung mga Chinese. Ang nakikitang mukha nitong pogo na ito ay si Cassandra Ong and si Alice Go. So we should continue our investigation sa kanila. Hanggang katapusan lang ng Setyembre ang sesyon ng Kongreso pero tinitignan na raw kung magpapatuloy ang pagdinig ng Quad Committee kahit pa mag-break ang Kamara sa Oktubre. Naging emosyonal naman sa pagdinig kahapon ng dating CIDG officer at former PCSO General Manager na si Royina Garma nang ipakontempt din ng komite dahil sa pag-iwas daw sa mga tanong. Isa siya sa nadadawit sa pagpatay sa 3 Chinese drug convicts sa Davao Prison and Penal Farm noong 2016 pero nagmakaawa siya sa mga mambabatas na wag ikulong. I have a daughter waiting for me who attempted to kill herself 3 times. I cannot leave her. Mr. Chair, she's waiting for me. She attempted 3 times, Mr. Chair. That's why I cannot leave her. Now, I will answer all your questions, Mr. Chair. Pwede pa naman daw maghain ng motion for reconsideration si Garma. Pero sa ngayon, sa detention facility muna ng Kamara ang bagsak niya. Maaari rin daw bawiin ang contempt order kay Garma kung mag-uumpisa na itong makipag-cooperate at sumagot sa mga mambabatas. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.